Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Dito muna tayo sa ating podcast with Life with Dante M. Gusto kong i-share sa inyo itong balita kung saan yung mayor po ng San Simon, Pampanga inaresto sa isang entrapment operation. Ito yung malinaw po na kaso mga kababayan ng the love of money. 80 million pesos na bribe mga kababayan ang nahuli mismo sa entrapment operation na isinigawa ng NBI. Viral ito ngayon mga kababayan. Yan o. San Simon, Pampanga mayor arrested in entrapment operation for allegedly accepting 80 million pala, hindi 1,000. 80 million bribe. Matindi. Huling-huli mga kababayan sa camera. Nakalagay po sa bag yung 80 milyones na kinutong niya. Yan o, sabi rito, intelligence operatives arrested San Simon, Pampanga Mayor Abonjo Ponsalan Jr. for allegedly accepting bribe money in exchange for a favorable resolution mula sa local government. The complainant, Real Steel Corporation, alleged that Ponsalan demanded an 80 million pesos payoff with an initial payment of 30 million and remaining 50 million to be paid in installments. Nasilo ng mga authorities ang mayor and his alleged accomplice after they were allegedly caught accepting bribe money sa isang restaurant sa Clark Angeles, Pampanga. Kahapon mga kababayan ng hapon. Yung security personnel ni Ponsalan were taken into custody after being found in possession of several firearms and live ammunition, which will undergo verification. Sabi dito sa balita, around 7:50 p.m. kagabi, the mayor, his alleged accomplice, and his security personnel were transported to the National Bureau of Investigation Headquarters sa Pasay City. Ponsalan and his alleged accomplice will face charges for violating the Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Pampanga Governor Lilia Pineda expressed disappointment over the incident and urged Ponsalan to defend himself from the charges. Ito po yung kuha mga kababayan, courtesy ng NBI and published by CLTV 36, local TV station yata to, or online TV din siguro ito mga kababayan. Panoorin ninyo mga kababayan kung paano nahuli. Meron kayo karapatang kumuha ng abogado. Ayan o. Kung hindi nyo kaya mag-provide ng abogado, tingnan ninyo. ang Estado ay magbibigay ng abogado sa inyo. Punong-puno yung isang bag ng pera. Constitutional right din po yan. Tara po, kasama ko muna kayo sa amin. Dinasahan ng Miranda rights. Ayan, tara po. Ayan o. Yung pera, Ayan o. Ang daming pera. Nakabundle mga kababayan. Tama ka ng pera. Dali lang yung pera. Nakakaya talaga. Siguro siyak siya. Entrapment operation ginawa mga kababayan ng National Bureau of Investigation. So i-viral po ninyo ito mga kababayan para hindi natularan ng iba pang mga government officials. Imagine, mayor ka, pagkatapos mahulihan ka ng ganyan. In an entrapment operation, nangingi ng pera. In exchange daw sa isang resolution, si investor. 80 milyones yung hinihingi. Ngayon, yung unang bayad, 30 million. Tapos yung remaining 50 million, installment na lang daw mga kababayan. May ganon. Ako tingin ko matagal nang gawain ito, nitong mayor. Kaya lang yung isang investor, naglakas ng loob para po maipahuli ang ganitong uri ng opisyal. Yan po. Kung hindi nyo kaya mag-provide ng abogado, ang Estado ay magbibigay ng abogado sa inyo. Naintindihan niyo po ba yung sinabi ko? Constitutional right niyo po yan. Tara po, kasama ko muna kayo sa amin. Ngayon, tara po. Ito yung pera. Huwag mo muna cellphone. Grabe yung kwarta, oh. Kunin ako na po muna. Tapos si Mayor. Dali lang yung pera. Kaya tuwang-tuwa yung mga netizens po. Oh well, at least natsimpuhan at may ebidensya. Pero yung mga congressmen at senatong
na busog sa kaban ng bayan at kutong, ni isa wala silang mapanagot kahit obviously tumatanggap din sila ng bribe money at nabubundat sa pork barrel galing sa busing nila. San Simon, third class municipality, kayang mag-produce ng 80 milyon na sohol. Anong meron sa lugar na yan? Walang bagman si Mayor. Hina naman yata ng kukote ni Yorme. Siya mismo mga kababayan, yung nagtransaksyon. Talagang matindi po. Isa-isain nyo na, dami dyan sa Pampanga. Siyempre, iboboto ulit yan ng mga taga San Simon. Kakapanalo pa lang mga kababayan ng mayor. Diba? Katatapos lang ng eleksyon. Siguro, gustong mabawi agad yung gasto sa eleksyon. Kaya, humingi mga kababayan ng suhol, 80 milyones, kapalit ng resolusyon. May negosyo kasi mga kababayan na gustong i-put up yung Steel Corporation, Real Steel Corporation. Kaya walang mangyari sa Pilipinas at sobrang naghihirap sa mga politiko. Maghihirap sa mga politiko na ganyan, nakaupo para magpayaman lang sila. Kapag magaling ang abogado, malulusutan niya yan kasi hindi niya hawak ang pera at walang fingerprint. Kaya hindi naayos ang baha sa San Simon, korap ang namumuno. Good job, NBI. Sana sa buong Pilipinas hanapin mga ganyang nanunungkulan, lalo na sa Metro Manila. Kaya nagkakandaluko-luko ang anti-flood projects dahil sa mga kurakot na politiko. Naglabasan na ang mga abusado sa pwesto. Ilan pa kaya sa mga susunod na mga araw? Yan po siya para makilala ninyong maigi ang itsura nitong naaresto ng NBI. Tumatanggap ng suhol ng bribe 30 million. Ngayon, ni-research natin kung ano yung pagkatao. Notorious pala talaga to. Yan report ng Politico News mga kababayan noong July 13, 2021. Sabi diyan, San Simon Mayor meted 6-month suspension. Vice Mayor takes over. Siya yung nahuli mga kababayan. Bakit siya na-suspend ng 6 months? Basahin natin ang kwento mga kababayan. Talagang may masamang background. San Simon Mayor Abondio Ponsalan Jr. is serving a 6-month suspension order by the Department of Interior and Local Government last Friday in connection with the alleged irregularities in purchase of parcel of land last year. 2021. So, 2020, na-suspend na pala siya. Vice Mayor Leonora Wong took over the mayor seat according to a report in Sunstar, Pampanga. Ponsalan willingly complied with the suspension order but maintained his innocence on the accusations thrown at him, according to the report. The suspension order stemmed from the decision of the Pampanga Provincial Board. Found him and 5 other councilors guilty of dishonesty, grave misconduct in office, gross negligence in the performance of official duties, gross dereliction of duty, and grave abuse of authority when they purchased a parcel of land near the Municipal Hall in 2020. Notorious pala to talaga. O ngayon, nahuli siya, mga kababayan, sa pagtanggap naman ng bribe. Yan po. Talagang pag nakasanayan na kasi, mga kababayan. But anyway, tingnan natin kung ano ang magiging resulta nito. Siyempre, magsasailalim pa sa trial. So, baybayan natin kung ano yung mangyayari. Pero based sa background, talaga palang notorious na to. Nasuspend na for 6 months for irregularities, dishonesty, etc. etc. So anyway, mga kababayan, yan lang po yung ating short video ngayon. Brought to you nitong ating napakagandang product. I am Worldwide Amazing Pure Organic Barley Powder Drink Mix from Australia. Yung gustong mga magnegosyo po nito, mag-message na lang po kayo sa akin. Lagi nating tandaan mga kababayan sa buhay, you become what you believe. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.